Hello mga kapatid, mga kaibigan at mga kamanggagawa sa banal na iglesia ng ating Panginoon na muli kayo ay aking wini-welcome sa panibago na namang ating series dito sa ating Exodus Tour. So mga kapatid, ating itutuloy ang ating na naputol na paksa nung nakaraang araw at tutuloy tayo sa panibago nating paksa, no? So gagamit muli tayo ng PowerPoint at titignan natin ang ilan sa mga larawan at ilang mga magagandang ah, notes dito upang makatulong sa atin, no? So, tignan natin ang ilan sa mga makikita natin dito. Okay? Right? Alright, so mga kapatid, bago tayo magsimula ay tayo po yung muna tumungo tayo manalangin. Maraming salamat Panginoon sa iyong patnubay sa amin. Kami ay yung pagpalain at kami patawarin mo po sa aming mga kasalanan sa araw-araw namin ginagawa. Kami ay yung papatnubayan, Panginoon. Kami po ay gabayan mo at pagpalain mo kami sa oras na ito, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita. At nawa, sa aming mga papag-usapan ngayon ay gabayan mo kami, Panginoon, at maintindihan namin ang iyong salita. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, no, tutuloy na tayo at titignan natin ang ilan sa mga mahalagang paksa na pag-uusapan natin. So, narito na ang ating pag-aaralan. So, ang ating pag-uusapan ngayon ay titignan natin sa aklat ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia, no? Chapter 4 verses 24 hanggang 25. So ito ay tumutukoy sa gaya ng ating nabanggit ng nakaraan ay ating pag-aaralan ng bahagya itong Mount Sinai sa Arabia. So titignan natin kung ito ba yung actual na lugar na kung saan makikita ang Saudi Arabia sa panahon natin ngayon o ito ay iba sa sinasabi ng tunay na kasaysayan. So, narito ang mga talata na makikita natin at ito ay kung titignan ninyo sa inyong mga Biblia, ito ay talinhaga tungkol kay Agar at kay Sarah, no? Itong talatang 24 at saka 25. Pero bago natin basahin ang mga talatang yan, ay babasahin ko muna sa inyo yung talatang 22 hanggang 26. So titignan natin kung ano ang sinasabi ng mga context na ito. Sinasabi roong si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki, no, sa verse 22. Sa alipin ng isa at ang isa'y sa malaya, no? So ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinhaga, larawan ng dalawang tipan, ang dalawang babae. Ang isa ay ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Sa verse 25, si Agar ay kumakatawan sa bundok ng Sinai sa Arabia at larawan ng kasalukuyang Jerusalem na naging alipin kasama ng kanyang mamamayan. 26. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina. So yan mga kapatid, ano, isang talinhaga na sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galatia. So dito, titingnan natin kung ito bang Mount Sinai dito sa Arabia ay iba sa sinabi ni Moises sa kanyang sulat sa sa Tanak, no, sa aklat ng mga Hudyo. Ito sa Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy at saka yung Numbers. Ngayon, titingnan natin kung ito ba ay magkaiba o pareho, no? Titingnan natin, alamin natin. So, dito sa ating example na illustration. So, gaya ng ating nabanggit nung nakaraan, itong nuwiba na kami ay huminto at
ito ang pinaniniwalaan nga ng mga maraming mga tao na hanggang sa ngayon na dito tumawid ang mga Israelita patungo sa Saudi Arabia dito sa Sinai dito na ang sabi nila ay narito raw ang tunay na Mount Sinai dito sa Saudi Arabia. Ngayon, itong binanggit ni Pablo dito sa Galatians chapter 4 verse 25 na si Hagar na siyang Egyptian na naging servant maid ni Sarah at naging ina ni Ishmael na pinanggalingan ng mga lahi ng mga Midianites. At ang kanyang lahi ay napunta dito sa Land of Midian. So itong Land of Midian ay hindi lamang dito sa lugar ng Mount Sinai, dito sa Sinai Peninsula, at ganun din dito sa bahagi ng Saudi Arabia, nasa western part ng Saudi Arabia. So yan ang sinasakop ng Land of Midian. Ang buong Sinai Peninsula sa ilalim ay sinasakop ng mga lahi ni Ismael na binansagang mga Midianites. So kapag ka nakikita natin ang salitang Midian o Land of Midian sa lumang tipan, yan ay malaki at malawak ang nasasakop, hindi lamang dito sa bahagi ng western part ng Saudi Arabia. Sa ating mga Biblia ngayon, makikita ninyo doon sa likod ng ating mga Biblia. Makikita ninyo doon yung mga illustration drawings doon na ang Land of Midian ay tumutukoy lamang dito sa western part ng Saudi Arabia. So, gagamit tayo ng mga ilang referensya at titingnan natin kung ano ang kanilang mga pananaw tungkol dito sa bundok ng Sinai dito sa Arabia. No? Ang tanong, nasaan ba talaga ang bundok ng Sinai? Nasa Sinai ba, sa peninsula, or ng Egypt, o nasa Arabia, o nasa Saudi Arabia? So, ito nga, binasa natin kanina na si Hagar sa 25 at Kapitulo 4 ng Galatians, na si Hagar na kumakatawan sa bundok Sinai sa Arabia ay isang larawan ng kasalukuyang lungsod ng Jerusalem sa pagkaalipin kasama ng lahat ng mga tao nito. So winika ni Gordon Franz, isang MA, ang maikling sagot ay na noong panahon ni Apostol Pablo, ang terminong Arabia ay kasama ang peninsula ng Sinai. See, itong mga nag-aral ng geography, Bible geography, history, si Gordon Franz ay isa sa kanila na nagwika na ang Arabia ay kasama itong area na ito na western part ng Saudi Arabia ay kasama ang peninsula ng Sinai. Ito yung sa Egypt, yung pinakita natin nung nakaraan na yung pinakailalim ng Sinai Peninsula. Yan ang tinatawag na Land of Midian ay hindi tumutugma lamang sa modernong panahon, mga hangganan ng Saudi Arabia. No, kasi ang Saudi Arabia lately na lang yan no? Dahil pinangalan na lamang nila ang kanilang bansa dito sa Arabian region. Kasi nga ang Saudi Arabia ay kinoconsider na isa sa mga anak sa mga lahi ni Ishmael, sapagkat si Ishmael ay yung panggagalingan ng lahat ng mga bansang Arabo, no? Kung si Isaac ang pinanggalingan ng mga lahing Israelita at mga Hudyo, si Ismael naman bilang panganay na anak ni Abraham kay Hagar ay magiging ancestor ng mga Arabo, ng mga Arab countries. Kaya dalawa makikita ninyong background dito sa Middle East. Puro majority, no? Sabihin nating 98% ng mga tao diyan sa gitnang silangan ay puro mga Arabo, no? Sapagkat iyan ang ibinigay na pangako ng Diyos sa lahi ni Ishmael, na pagpapalain ng Diyos ang lahi ni Ishmael katulad ng pagpapala niyang ibibigay kay Isaac, no? Kaya ang ibinigay na pagpapala ng Diyos kay Isaac ay maliit lamang na parte, ngunit nasa kanya ang pangako, no?
At ang ibinigay naman ng Diyos na pangako kay Ismael ay napakalaki, napakalawak. Buong gitnang silangan ay binubuo ng mga Arab countries. Na ito nga ay pinaniniwalaan ng maraming mga tao na nabubuhay dito sa gitnang silangan na ang kanilang ninuno ay itong si Ismael, no? Yan ang pinanggalingan ng mga Arabo. Dito sinabi na hindi daw ito ang tinutukoy na Saudi Arabia, itong tinatawag na Arabia na binabanggit sa Galatians 4:25. So, ang lugar ng Saudi Arabia ay isang bahagi ng unang siglo, Arabia ang tawag, ano? Ngunit hindi ang buong Saudi Arabia, hindi yan. Ngayon, titignan natin kung ano pa ang winiwika dito sa atin, sa ating mga komentary dito, na hindi kailanman ginamit ni Moises nung kanyang isulat ang Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers, no, yung mga 5 aklat na iyan ng unang Biblia ng Lumang Tipan. Yung salitang Arab o Arabia ay hindi ginamit ni Moises dahil nung mga panahong yan ay hindi pa nag-exist ang salitang Arab o Arabia, kung hindi yung salitang Midian, no? Yung tinatawag na lupain ng mga Midian. Kaya yaan ang ginamit ni Moises na termino o salita. Na doon nagpunta si Moises sa land of Midian. Doon nga na-encounter niya nga si Jethro na ama ni Sipora na kanyang naging asawa. At dito nga isinulat niya noong mga 13th century BC sa pagitan ng 1500 to 1200 BC, no, before the birth of Christ. So ang aklat ng Exodus ay hindi maaaring gamitin upang mahanap ang salitang Arabia na hindi pa umiiral bilang isang geographic na termino. At kaya siyempre ang Arabia ay hindi lumilitaw sa aklat na iyon ng Biblia, di ba? Kung hindi land of Midian, no? Yan ang lumitaw. So ang mga salitang Arab at Arabia ay makikita sa bandang huli sa Biblia. No, tingnan ninyo, buksan ninyo sa unang hari 10:15, makikita nyo doon itong salitang hari ng Arabia, no? Doon na unti-unti nang ginagamit later on, no, nung papatagal na, nung closing years na ng Old Testament, na unti-unti nang ginagamit yung salitang Arabia. Napalitan na yung land of Midian, no? Hindi na Midian, land of Midian ang tawag sa lugar na ito, kung hindi pinalitan nila ng salitang Arabia, no? Yan na ang ipinalit sa land of Midian. Kaya ibig sabihin, sa madaling salita, ang land of Midian at ang Arabia ay isa. Iisa ang kahulugan niyan, no? Hindi sila dalawa. So, maraming mga talata sa Biblia na binanggit ang Arabia, katulad ng 1 Kings 17:11, no? Binanggit doon mga taga-Arabia. At 1 Kings 21:16, no? Ang mga Arabo, no? Kung ito ay sa panahon ni Moises, ito yung mga Midianita kung tawagin, no? At yung mga taga Midian, no? Yan ang at hari ng Midian, no? Sa lumang panahon ni Moises. Sa panahon ni nila Nehemiah, panahon ng mga hari ng Israel, no? Sa Northern Kingdom at saka sa Southern Kingdom. So ginagamit na ang salitang Arabia o Arab, di ba? Doon naman sa 1 Kings 22:1 ay binanggit doon yung mga tulisang Arabo, no? Yung mga mga pirates kung tawagin yan, mga talagang masasamang loob ng mga Arabo. At dito sa chapter 26 verse 7 ng 1 Kings naman ay mga binanggit na mga Arabs o mga Arabo. Sa panahon ni Nehemiah, nung sila ay bumalik dito sa Jerusalem para itayo muli ang kanilang templo sa ikalawang pagkakataon, isa si Geshem na nangangalang Geshem na isang Arabo ang binanggit doon, no? Ito yung mga taong nagkikriticize kay Nehemiah. Excuse me, habang tinatayo nila ang templo. O yung wall, no? Hindi muna templo muna, yung munang wall muna, para si-secure nila yung city ng Jerusalem na nawasak, no, noong panahon ni King Nebuchadnezzar. So itong templo ay unti-unti na itong
ginagawa, no? Pero ang unang pangunahing gawain ni Nehemiah ay unahin nilang itayo ang mga wall ng Jerusalem. So habang tinatayo nila ang mga wall na ito, ay nire-ridicule sila ng mga taong ito na isa na nga itong si Geshem na isang Arabo na binanggit. At ganun din sa chapter 4 verse 7 ng Nehemiah, binanggit yung mga taga-Arabia, no? Sabagat malapit lamang ang land of Midian, no? Ito nga ay nasa northern west ng Saudi Arabia sa panahon natin ngayon. At itong chapter 6 verse 1, ito nga inulit-uli si Geshem na taga-Arabia, no? Sa madaling salita, si Geshem na taga Midian, yan ang ibig sabihin niyan. So Isaiah chapter 13 verse 20, no? Walang Arabong magtatayo roon ng kanyang tolda, no? Ito yung na may sinabi ni propeta Isaiah sa kanyang aklat, no? Sa 21:13 naman ng Isaiah din binanggit, ilang ng Arabia o yung desert ng Arabia, mamamayan ng Dedan. So pag nakikita ninyo yung salitang Dedan, yan ay ang lupain ng Saudi Arabia, no? Yung Dedan. So Jeremiah chapter 3 verse 22 ay binanggit ni Jeremiah itong mga mapagsamantalang tao. Kung titignan niyo sa Hebrew yan ay ginamit yung salitang Arab, no? Pero sa ating makabagong translation ay binanggit ang mapagsamantalang mga tao, no? Yan ay mga Arab. So kasi ang Biblia kasi kapag hindi natin ginagamitan ng original language ay hindi natin malalaman ang tunay na ugat ng salita. Kaya malaking bagay kapag tayo nag-aral ng wikang Hebreo at ng wikang Griego ay madali nating naiintindihan ang salitang ginamit, no? Dito nga mapagsamantalang tao, pero kung hindi tayo gagamit ng foreign language diyan, itong Hebrew nga, ay hindi natin maintindihan kung sino yung mapagsamantalang tao. Yan ay binanggit bilang pangkalahatan, no? Pero kung titignan ninyo yan, ay may specific yan ng Hebrew na ito tumutukoy sa Arab, no, ng mga tao. So sa 25:24 naman ng Jeremiah ay makikita nyo doon yung salitang Arabia, mga angkan sa ilang. Ito yung mga lahi ni Ishmael, na sapagkat si Ishmael ay nauhaw, no, sa disyerto patungo ng Egypt, di ba? Pababa sila, no? Nasa Sinai Peninsula na sila niyan. Pababa na sila. Kaya kung saan inabutan si Ishmael ng pagkauhaw na malapit na siyang namatay, at saka doon dumating ang tulong ng Diyos sa kanya. At sinabi ng Diyos kay Hagar na hindi mamamatay ang iyong anak, no? At mabubuhay ang iyong anak at pagpapalain ko si Ismael, ang sabi ng Diyos kay Hagar. At dahil nga dito ay nagkaroon si Ismael ng 12 anak na naging 12 tribo ng mga Midianites, no? At kumalat sila. Sa panahon natin ngayon ay kinoconsider silang mga Arab countries, no? Ang dami niyan. Iba't ibang klase ng mga Arab countries meron tayo sa Middle East, no? Kaya naman yan ay nagpapakita na bagamat sila yung magkapatid sa ama, no? Ang mga Arabo at saka ang mga Hudyo, ang mga Israeli ay magkakamag-anak sila, no? Magkakaiba lamang ang kanilang ama ay ngunit isa ang pinanggalingan ng kanilang lolo, di ba? Sila ay mga magkakamag-anak. Kaya lamang dahil nga sa pangako ng Diyos sa blessings ay nagkaroon ito ng agawan, no? Ng galit at puot sa bawat isa. Kaya majority ng mga Arab countries sa buong mundo ay galit, no? At kinapupuotan nila ang bansang Israel. Ilan lamang ang mga bansa sa Middle East, sa gitlang silangan, ang nagkaroon ng peace treaty sa Israel. Ito nga ang Egypt, no, ay meron silang peace treaty na hanggang ngayon ay umiiral yan, no, sa panahon ni Anwar Sadat, kaya pinatay si Anwar Sadat ng kanilang kalahi upang ayaw nilang magkaroon ng peace treaty sa Israel. Pero wala silang digmaan ngayon sa panahon natin ngayon. Tahimik silang bansa. At ganoon din ang Jordan. Tahimik din silang bansa at sila'y magkamag-anak na bansa din. Galing yan sa lahi ni Lot, no? Yung mga Moabites at saka itong mga Ammonites, di ba? Yan ang present day Jordan sa panahon natin ngayon.
merong isang bagong Arab country sa Middle East, itong United Arab Emirates, UAE, ay nagkaroon ng peace treaty sa Israel. At sila ay magkaibigang bansa na, di ba? So unti-unti nang nagbubukas ang relasyon ng mga ilang Arab countries sa Middle East upang magkaroon ng kapayapaan sa bansang Israel. So dito natin nakita at narinig na nagbigay si Pablo ng talinhaga, no, tungkol kay Agar at saka kay Sarah, no. Itong Mount Sinai ay kumakatawan kay Hagar, no, kay Ishmael. At um, na nagre-represent ng present Jerusalem ngayon sa in the flesh bilang mga alipin, no. Bakit nabanggit ni Pablo? Dahil nga sa panahon natin ngayon, ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sila ay alipin ng pagkabulag nila sa kanilang maling paniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya sila ay alipin pa rin ng kanilang mga kasalanan. Kaya dito nga binanggit na si Sarah ay kumakatawan sa Jerusalem na nasa langit na siyang malaya. Kaya tayo na mga Kristiyano, na mga Messianic Jews, tayo ay mga malayang mamamayan ng sanlibutan ito. Hindi na tayo sumasakop sa sa kautusan, no? At na siya namang nire-represent ng Mount Sinai ng pagkaalipin, no? Lahat ng mga tao na sumusunod pa rin sa kautusan, sila ay alipin pa rin ng kasalanan sapagkat pinalaya na sila ng Panginoong Hesukristo mula sa pagkaalipin ng kautusan, no? Bagamat ang mga Hudyo lamang talagang sumusunod diyan. Kaya nga sinabi nga ni Pablo na tayo ay hindi na dito kumakatawan sa bundok ng Sinai. Ngunit ang mga Hudyo ay patuloy silang kumikilala na ang kautusan ay binigay talaga sa Mount Sinai. Yan ay physical na pagbibigay sa kanila. Ngunit ang kinakatwiran ni Pablo, ito ay spiritual na naibigay sa amagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, no, yan, no, tulad ni Isaac, no, sa verse 28 ng chapter 4 ng Galatians, tayo yung mga anak ng Diyos, no, ayon sa pangako. Kung ang ipinapanganak ayon sa Espiritu ng Diyos ay inuusig noon ng ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari, ay gayon din naman ngayon. Ngunit ganito ang sinasabi ng kasulatan, palayasin mo ang babaeng alipin at ang kanyang anak, no? Ito si Hagar at ito ngang si Ishmael. Sapagkat ang anak ng alipin ay hindi dapat makahati sa mana ng anak ng malaya na si Isaac. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin kundi ng malaya. So yan ay isang talinhaga na sinabi ni Pablo dito sa Galatians chapter 4 verses 21 hanggang 31. So kaya mga kapatid, no, liliwanagin natin na ang salitang Arabia at salitang Midian ay iisa, no, hindi po yan magkaiba, no. Sa panahon ni Moises ay binanggit ang land of Midian. Sa panahon naman ni Pablo nung isulat niya ang Galatians chapter 4 verses tungang 21 hanggang 31 ay Arabia na ang kanyang binanggit. So iisa lang 'yan, no? Magkaiba lamang ng panahon nung kanila ito isulat, no? Kaya si Pablo ay walang mosaic o walang pattern, wala siyang tinularan na paggamit ng salitang Arabia, no? Sa isip nang gamitin niya ang salita na Arabia sa Galatians 4:25 dahil ang Arabia ay wala pa noong panahon ni Moises, no? Kaya hindi nagbabago ang lokasyon ng mga lugar na ito, ngunit nababago lamang ang pangalan paglipas ng maraming panahon. So mga kapatid, no, wag tayo maguguluhan. Baka sabihin natin halimbawa, dalawa ang Mount Sinai, isa lang 'yan. Hindi pwedeng maging dalawa 'yan, no? Ang pinakamalapit na nakatotohanan diyan ay yung Mount Sinai dito sa Sinai Peninsula. Ako ay hindi kumbinsido na ang Mount Sinai ay nasa Saudi Arabia. Hindi ako kumbinsido diyan, no? Dahil kung pag-aaralan natin ang geography o Bible geography ng gitnang silangan ay malabo,
no? Mahihirapan tayong maniwala na sa Saudi Arabia ang Mount Sinai, no? Ito ay problema lamang ng mga taong ginugulo ang ating isipan upang paniwalaan ang bagay na walang katotohanan, no? Doon na tayo sa sinasabi ng banal na kasulatan. Sinabi ito ni Moises, no, sa kanyang sulat, yung Land of Midian. Ito namang sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 4 verse 25 na Arabia ay magkaibang salita pero isang lugar ang tinutukoy, no, hindi dalawa, no. Kaya yan mga kapatid, no, wag tayong maguguluhan diyan. So, meron pang isang tao na nangangalang Israel F. Al. Siya ay university, no, doctor of university sa Tel Aviv, no? At meron siyang na research, no, na noong tungkol sa mga sinaunang Arabo o mga Midianites, no? Ang mga ancient yan, yung mga talaga matatagal na. Winika niya, no, ayon kay Herodotus, no, isang father of history, no? Ay ayon sa kanya kay Dr. Israel F. Al ay isang mahalagang pagkukunan o source nito para sa demography noong kalagitnaan ng 5th century BC, noong panahon na ito bago pa maging pumasok ang 15th century BC, ha? 5 BC pa ito, no? 5 century BC pa. Itong Egypt at saka itong Sinai Peninsula, no, magkahiwalay na lupa. Yung Egypt, yung mainland ay nasa kaliwa at yun namang Sinai Peninsula ay nasa kanan. At yun lamang river na naghihiwalay sa kanila ang pumapagitna sa kanila. Tinatawag ang buong region na yon, yung buong region na yon sa silangan ng Nile, no, yung Nile River. Makikita ninyo. Yan lang naman na nag-iisang Nile River dito sa Egypt, no? Ang makikita ninyo din yung Pelusian branch, ano? Yung Pelusian branch yan maari yung ilog o tubig na naghihiwalay sa mainland Egypt at saka ng Sinai Peninsula. Mula sa Mediterranean hanggang sa Red Sea. Ito nga yung Arabia, yung tinatawag na Land of Midian. At ang populasyon nito ay sa panahon ni Herodotus ay binanggit niya yung Arab, no? Hindi na Ishmaelites o mga Ismailita, no? Kasi nga ito ay wala na ano na to Greek historia na ito, no? At makabagong panahon na, wala na ito sa panahon ni Moises na kaya paglipas ng mga maraming mga panahon na ito na yung pinapangalan nila doon sa lugar, no? Kaya si Herodotus ay nagtala na ang pangalan ng lugar na ito sa Sinai Peninsula ay Arabia ang ginamit na salita dito sa lugar na ito sa ilalim ng Sinai Peninsula, no? Nasa east ng Sinai Peninsula. At meron tayong ano diyan source sa aklat ni Herodotus, no, sa Persian Wars niya. Makikita ninyo doon yung reference note niya. Ito namang gulpo ng Zeus, ito yung Red Sea na nasa loob ng Egypt, no, at saka nasa pagitan ng Sinai Peninsula. Itong Suez Gulf of Suez kung tawagin ay tinatawag na dagat ng Arabia naman, no? Ito naman yung pagkabanggit ni Herodotus, no? At ang bulubunduking region, no, itong region ng Egypt, silangan ng Heliopolis ay mga bundok ng Arabia naman, di ba? Oh. Eh di walang pagkakaiba doon sa description ni Moises na Land of Midian, no? Sapagkat yaang lugar na yan ang ibinigay sa lahi ni Ishmael na mga Midianites ng mga panahong yan, no? Malaki ang nasasakop na lugar ng mga Midianites. Halos yung buong disyerto na yan ng ilalim ng Egypt, ng Sinai Peninsula ay ibinigay sa lahi ni Ishmael ng mga Midianites, you know? Kaya sa Ehipto ay makikita ninyo diyan noong mga panahong yan ay inilarawan bilang isang hangganang bayan na may garrison, no? Laban sa mga Arabo at mga Syriano. Yung mga Syrians ay yung mga nasa taas ng Israel, no? Nasa north ng Israel yan.
northeast ng Israel. Ito namang mga Arabs ay nasa south ng Israel, nasa north o nasa southeast at saka south west ng bansang Israel, nasa ilalim 'yan, no? Kaya 'yan ano at kapag kapag nababanggit ng Arabia na ay wag tayong makukumpuse, no? Hindi 'yan ng Saudi Arabia na tinutukoy sa panahon natin ngayon, no? Malayong malayo. Kinopya lamang ng Saudi Arabia yung pangalang Arabia at idinugtong sa Saudi, no? Pero ang original na pangalan ng lugar na iyan, na Land of Midian, ay ang Arabia, no? Yaan ang bagong pangalan na ipinalit sa Land of Midian, no? Kaya hanggang ngayon ay yaan ang ginagamit na salita patungkol sa Saudi Arabia. Pero hindi ibig sabihin na Saudi Arabia ang tinutukoy niya sa kabuuan, hindi, no? Kung hindi Arabia, yun ay espesipikong lugar doon sa western part ng Saudi Arabia, nandoon sa northwest ng Saudi Arabia lamang tumutukoy, hindi sa buong Saudi Arabia, hindi yan tumutukoy doon. So ngayon, itong Aqaba naman, ito yung nasa north ng Land of Midian o itong tinatawag na Saudi Arabia na northwest ng Saudi Arabia, kung saan ito yung Land of Midian, no? Yung north niyan ay yung Aqaba na, no? Itong sakop ng Jordan. Itong Aqaba ay tabi ng ilat ng Israel. Yung pinakagitna niyan Israel, no? At yun namang susunod ay yung Egypt, no? Egypt, itong Tabalan, at tapos susunod ay ilat ng Israel. Pagkatapos ng ilat ay itong Aqaba ng Jordan. Pagkatapos ng Aqaba, ito na nga yung Saudi Arabia ang susunod, di ba? So ang Aqaba ay binansagan na Jordanian Jewel of the Red Sea, no? Yan ang ipinangalan ng mga Jordanian dito sa Jordan Aqaba, kasi ang Red Sea, itong tinatawag na Gulf of Aqaba, ito ay mayaman sa lahat ng uri ng laman dagat. Dito nagiging parang paraiso ng apat na bansa dito sa gitnang silangan. Ang Egypt, ang Israel, ang Jordan at saka ang Saudi Arabia. Kaya silang apat na bansa ay hindi sila pwedeng maggera, kasi silang apat na bansa ang nagtatamasa at nag-i-enjoy ng Red Sea, ng Gulf of Aqaba. At dapat silang mabuhay sa kapayapaan sapagkat magkakatabi silang bansa dito sa Gulf of Aqaba, no? Iisang dagat ang kanilang tinatamasa. Kaya kung mag-aaway-away sila, maggegera sila, ay hindi nila ma-enjoy ang lugar na ito. Sapagkat ang kanilang mga bansa ay mga disyerto, dry land, kaya pinagkalooban sila ng Diyos ng Gulf of Aqaba, itong tinatawag na Red Sea, no? Itong dagat ng tambo ng mga upang sila ay makinabang sa fresh water nito na ibinibigay sa apat na bansa na ito. Kaya ito ay matatagpuan, no, dito sa gilid ng Red Sea, sa tapat ng Israeli City ng Ilat, no? Noong panahon ng Biblia na sa Lumang Tipan, mayroong dalawang lungsod sa lugar na ito, no? Itong Ilat nga na nasakop ng Israel, at itong Isyon Giber, no? Na nasa panig naman ni ng Aqaba naman, di ba? Ang mga Israelita ay dumaan sa lugar na ito sa kanilang paglalakbay sa ilang, no? Numbers chapter 33 verse 35. At ang kalaunan ay pinangunahan sila ni Moises malapit dito sa kanilang paglilibot sa Edom. Deuteronomy chapter 2 verse 8 tsaka Numbers 21:4. Itong Edom, ito ay yung tinatawag na Land of Seir, S-E-I-R-R, no? Yan ay nasa ilalim ng Dead Sea, no? Nasa ilalim 'yan, no? Kaya mga pinsan 'yan ng mga Israelita. Pero ang mga Edomites ay hiwalay sa lahi ng mga Midianites, no?
Itong mga Edomites ay galing kay Esau, na kapatid ni Jacob, na kambal, no? At ito namang mga Midianites naman ay galing kay Ishmael. Hiwalay naman 'yon, hindi naman 'yon sila magkakasama, no? Kaya magkakaiba. Kaya dalawang grupo ng mga tao ang mga binanggit. Pero itong mga Edomites, ito ay nawala sa kasaysayan. Ito ay inubos at pinagpapatay ng mga Romans nung sila ay nagpunta dito sa panahon na dumating sila. Inubos ng mga Romans ang lahat ng mga Edomites noong mga panahong yan. At sapagkat may prophecy ang Diyos sa kanila na sila ay mawawala sa balat ng lupa dahil sa kanilang mga kasalanan, di ba? Yan ang dahilan kung bakit nawala ang blessings na para kay Esau, sapagkat si Esau ipinagbili niya kay Jacob yung kanyang pagkapanganay dahil sa kanyang uhaw at gutom. Diba? Pagkatapos ay winalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay at ganun din, hindi mahalaga sa kanya ang pagkapanganay kaya nawala sa kanya ang pagpapala na sana ibinigay ng Diyos sa kanya. No? So dito ay 3 hari sa Jerusalem ang nagtatag ng mga daungan sa lugar na ito. No? Binanggit nga sa Lumang Tipan, sa aklat ng First Kings at saka Second Kings, sila Solomon, si Jehoshaphat, at saka si Uzziah. No? Sila ang mga nagtayo ng mga daungan dito sa Isyon-Geber at saka dito sa Ilat. Di ba? So matatagpuan sa katimugang dulo ng Jordan at 4 na oras na biyahe mula sa kabisera ng kaharian ng Aman. No? Ang Aqaba ay isang napaka mamanghang beach city sa Red Sea. Totoo yan, sapagkat nakita ko yan. No? At ang linaw ng tubig niyan, no? Napakalinaw ng tubig at wala silang mga basura na nagkalat. Wala. No? Maging sa Egypt, sa Israel, sa Ilat, no? At ganun din sa Aqaba, wala kang makikitang basura sa gilid ng kanilang mga beach. Napakalinis ng mga tubig ng mga nandiyan, no? 4 na bansa ang nag-i-enjoy ng Red Sea na ito, no? Napakalinaw ng mga tubig na 'yan. At ito ay perpektong bakasyon na lugar na sabit sa puno ng adventure, luxury at relaxation. Maraming mga nag-scuba diving diyan, mga nag-snorkeling kung tawagin, mga taong sumisisid sa ilalim at tinitignan ng mga corals sa ilalim. At napakagandang mga lugar 'yan, no? Pinagkaloob ng Diyos 'yan sa 4 na bansa upang i-enjoy nila ang ibinigay ng Diyos na pagpapala sa kanila ng tubig na malinis, no? So yan mga kapatid, ano, at tingnan natin pa ang mga ilang mga bagay na binanggit, excuse me, na ang katanungan ay ilang tao ang umalis sa Egypt, no? So alam natin na ang pumasok sa bansang Egypt ay 70, no, nakatao. Na yan ay lahi ni Jacob, no? Nung sila ay pumasok sa Egypt sa panahon ng taggutom, no, sa panahon ni Joseph. Kaya nung sila ay lumabas ay hindi lahat binilang ang lahi ni Israel sapagkat may pinag-utos ang Diyos na hindi pwedeng isama sa bilangan. So, ang binanggit lamang sa Numbers chapter 1 verse 46 ay 603,550 na lalaking mandirigma sa sinaunang Israel, no? Itong mga Israelitang lumabas dito sa Egypt sa ilalim ni Moises. No, yan lang ang natala na numero. Ang mga komentaryo sa Biblia ay gamit ang mga numerong ito ay proyekto na humihigit kumulang sa 2 hanggang 3 milyong tao ang umalis sa Ehipto. Halos lahat, karamihan sa mga nagtuturo ng lumang tipan na kasaysayan ay pare-pareho ang kanilang sinasabi na humigit kumulang sa pagitan ng 2 o 3 milyon na mga tao ang umalis sa Egypt. Kapagkat sa pagtatantya sa ilalim ay malamang na medyo mababa kung titignan dahil ang gayong mga pagtataya ay hindi maaaring isaalang-alang ang hindi
alam na bilang ng mga lalaking hindi Israelita na umalis din sa pagkaalipin. Huwag nating kakalimutan, no, binanggit sa Exodus chapter 12 verse 38 na hindi lamang mga Israelita ang umalis sa land of Egypt. Kung hindi, meron pa rin mga hindi Israelita o dayuhan o ibang lahi ang sumama sa kanila palabas ng Egypt. So binanggit yan, no, Exodus 12:38. Sumama at sinamantala ng mga ibang lahi na sumama sa Israel palabas ng Egypt para sila maging malaya. Pero ang mga taong ito ang naging isa sa mga problema ng bansang Israel sapagkat sila ang nag-udyok sa mga Israelita na magrebelde, magreklamo, no? Yan ang mga taong yan ang naging problema nila. Sapagkat hindi tunay na mga Israelita at hindi tunay na mga lahi ni Isaac, kaya nagkaroon sila ng problema sa ilang, no? Napulyot yung mga utak ng mga Israelita sa mga taong kasama nila na hindi nila kalahi, di ba? So hindi na nasama yan sa bilang ng mga lumabas. Kaya nagkaroon na lang sila ng estimate na sa pagitan ng 2 at 3 milyon na mga tao ang umalis diyan. So bukod pa rito, ang mga lalaki ay hindi binilang sa tribo ni Levi, no Levi, kasi sila yung mga saserdote. Hindi sila binilang dahil ipinagbabawal ng Diyos na sila'y bilangin, no? Mula na kasi sa kanilang layunin at kanilang gawain ay maglingkod sa Diyos, di ba? Numbers chapter 1 verse 47. So yan ang yan ang kwento ng paglabas ng mga Israelita, no? Walang exact na lugar na bilang kung ilan, no? Kundi puro mga estimate yan, no? Kaya nga maraming tao, no? Milyon yan, no? Hindi ako naniniwalang hindi milyon yan. May milyon yan na lumabas dahil pinagpala ng Diyos ang mga taong yan, no? Sabi nga 'di ba ng Diyos kay Abraham, tumingin ka sa langit. Sabi niya, anong nakikita mo? Mga bituin sa langit. Ganyan gagawin ko sa lahi mo, no? Tignan mo sa mga buhangin sa dagat. Ganyan karami ang magiging lahi mo, no? Kapag ganyan ang sinabi ng Diyos ay talagang mangyayari yan, no? Marami nga talaga, no? So gaano katagal sa lupang pangako nung sila ay pumasok na sa promised land, ang mga Israelita ay pumasok sa lupain ng tinatawag na naggatas at pulot, no, milk and honey, no? Noong 1405 BC, no, before Christ. Sa pamumuno ni Joshua at saka ni Caleb. 10 sa mga tribo ang kaharian ng Israel sa north sa pamumuno ni Jeroboam na nakatiwala ni King Solomon na nagrebelde sa kanya ay nanatili sa lupain hanggang sa sila ay masakop at mabihag ng mga Assyrian, no? Sa panahon ng Assyrian Empire noong 723 BC. 682 years silang nanirahan diyan sa northern part ng Israel, no? Yung Samaria ang kanilang capital city, no? Kaya nung panahon ng ating Panginoong Kristo ay merong mga Samaritan, no? Mga Samaria na lugar, di ba? So yan ang lugar kung saan nanirahan ang 10 tribo ng Israel, no? Dito naman sa south, ang natitirang mga tribo, no, binubuo yan ng kaharian ng Huda, Simon at saka ng Benjamin. 3 tribo yan na na magkakasama na binubuo ng Southern Kingdom of Judah ay nanatili sa lupain hanggang 586 BC, no, nang sakupin sila ni King Nebuchadnezzar ng Babylon, ng Babylonian Empire. At dinala silang lahat bilang mga bihag, no, sa Babylon. At sila ay nanirahan dito sa southern part ng Israel noong 819 years silang nanirahan diyan. At pagkatapos niyan, after 70 years ay bumalik muli sila sa panahon ni Nehemiah, ni Ezra, diba? Ni Zerubbabel, at itinayo nila ang walls ng Jerusalem. At sa panahon ng ating Panginoong Kristo ay inayos ni King Herod ang temple sa Jerusalem. Kaya kung hindi ninyo pa naririnig, ang temple
sa Jerusalem nung panahon ng ating Panginoong Kristo ay binabansagan na Second Temple. Pero yan ay kilala bilang Herod's Temple. No? Yan ang kilala sa panahon ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat si King Herod the Great ang nag-ayos, ang nagpalaki diyan sa Second Temple na iyan. Bagamat hindi siya purong Hudyo, ay inimpress niya lamang ang mga Hudyo at nagkunwari siya na meron siyang pagmamahal, no? Sapagkat siya ay nahikayat din naman sa Judaism. No? Nahikayat siya eh. Pero yung kanyang tunay na nature ay isa siyang Midianite no? Galing sa lahi siya ni Ismael eh. So pinsan din, no? Kamag-anak din ng bansang Israel tong si King Herod pero hindi sa pangako. So anong nangyari diyan? Noong dumating si Titus noong 70 AD ay ang templo na hindi pa tapos, no? Hindi pa yan eh. Ginagawa pa yan o kasalukuyan ng panahon ni King Herod. Kaya nung dumating si Titus, ay winasak ang ikalawang templo na hindi pa tapos, no? Ginagawa pa lamang, di ba? At kaya nga binanggit, di ba, ng mga Hudyo ng sabi-sabihin ng Panginoon di ba, na sa ikatlong araw ay akin muling itatayo, di ba? Ang akala ng mga Hudyo tumutukoy sa templo di ba? Ang sabi ng Panginoon. Pala ang tinutukoy ng Panginoon yung kanyang katawan na after 3 days ay muli siyang mabubuhay, di ba? Akala ng mga Hudyo excuse me, ay 3 araw lang gagawin ng ang templo. Kaya ang tagal-tagal na ginagawa yan, di ba? Kaya hindi nila maintindihan ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, masyadong malalim ang mga sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. So yan ang yan ang background ng mga Israelita na pumasok sa lupang pangako, di ba? At hindi sila nagtagal kasi sinabi na ng Diyos ang mangyayari sa kanila Doon sa blessing and curse sa Deuteronomy, di ba? Sinabi yan ng Diyos, kung sila'y mananatili sa aking mga utos at susundin ng aking mga kautusan ay hindi ko sila itataboy at pangangalatin sa buong daigdig, no? At sila'y mananatiling maninirahan sa lupaing ito na ibinigay ko sa kanilang ninuno bilang gantimpala, pangako sa lahi ni Abraham. Pero hindi sila nanatiling tapat at naglingkod sa Diyos. Kaya sila ay pinatapon, di ba? So yan mga kapatid, diyan natin muna tatapusin ang ating presentation at binigyan lang natin ng konting background ang Arabia o ang Land of Midian, no? Sa susunod nating mga araw ay ating papaksain ang Taba naman, no? Ang crossing namin dito sa tatawid na kami from Egypt to Israel, to Eilat, no? So bago kami tumulak papuntang Amman, Jordan, no? Titingnan natin ang mga ilang larawan dito sa Taba, no? At boundary between Eilat and Taba na sakop ng Egypt. So mga kapatid, no? Dito muna tayo titigil at itong makikita ninyong background natin, ito ay nasa Nueva, no? At bago kami tumulak papunta sa Taba, sa Tabalan, ay dito muna kami nag-lunch dito sa lugar ng Nueva, nang sabi daw ng mga ilang mga tao na dito daw tumawid ang mga Israelita papunta ng Saudi Arabia, no? So wala tayong magagawa kung ganyan ang gusto ng mga taong paniwalaan, di ba? Pero talagang maganda itong lugar na ito ng Nueva, maganda yan. At kung nalibot ko ng konti yan kasi yung mga kasamahan ko ay dun lang sila sa kainan. Hindi na sila nag-ikot kasi mainit ng mga time na yan, alauna yan So kaya kahit mainit siya, pero maganda naman yung ng tubig, no? Mainit-init yung tubig Siyempre mainit ang panahon. So medyo mainit-init yung tubig, no? Nararamdaman ko yung ng tubig no? Yung hampas nung alon, no? Nagbibigay ng parang init, no? So ang ganda Kaya kung maliligo nga diyan, ang sarap ng pakiramdam, no? Ganda
Kaya mga kapatid, diyan muna tayo titigil at sa muling pagbabahagi muli, ng lugar, at ating papaksain ang tabalan, papasok sa ilat ng Israel. So mga kapatid, paalam at maraming salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Diyos at nawa sana'y magkaroon tayo ng karagdagang kaalaman sa araw na ito. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Ako po magpapaalam na, at we'll see you again, and God bless you all, and we'll see you again. Bye for now.